Good afternoon, good evening. Welcome back sa ating channel na It's a Trap. So ngayon, katatapos ko lang ipaso yung mga order na Carnivorous plant. Ito yung Adelaide. Hinigay na natin yung pinakamagandang Adelaide na available dito. Na tumubo naman dito. Yan ko lang kinuha yan. So may mga maliliit na rin ito na Adelaide. Ayan o, nasa loob. Hindi ko na tinanggal. So, panalo na to kasi ganda ng root system na ito. So, biruin nyo, kanina pa ito nakalabas, hindi pa rin na lalanta. So, ang Adelaide na walang ugat, mapapansin nyo yan, kung kareripat lang, lanta. Kasi wala pang ugat na maganda. So, pagka nalalanta sila, lagay nyo lang sa medyo shaded, tapos huwag nyo gagalawin. Tapos, ang gawin nyo pala ito, tanggalin nyo lahat ng leaf niya. Tira lang kayo ng mga 3 sa ibabaw, yung mga bago. Tapos yung maglilipuli yun, tapos mag-uugat. So mas mabilis kumanda yung Adelaide. Pagka hinayaan nyo na may mga dahon kasi, mas mabilis silang natutuyo. So anong gagawin nyo dun sa dahon? Huwag nyo tatapon. Yung dahon, itanim nyo rin. No, ilapag nyo lang, no, dyan sa mga gilid. At tutubo yung maraming Adelaide sa paligid nun. So magiging parang ganyan, no? Yung maraming magkakatabi. So mga isang dahon lang yan, pero ang dami na. At tinanggalan ko na rin ng mga kumbaga tubo yan kasi syempre pang previous natin. Tapos ito pala yung umorder ng worth 2,000 kaya dalawa yung previous niya na BFT. So isang Akai Ryu, ito Akai Ryu. So dito natin kinuha yan. Siya yung pinakamalaking Akai Ryu doon sa mga propagation natin. Ito yung mother plant to. Ang Akai Ryu pala lumalaki talaga, almost 2 inches yung trap. So bihira yung mga red cultivar na lumalaki talaga. No, so maganda maparami natin itong Akai Ryu. Tapos mamili rin siya ng B52. At dahil nga maliliit ang B52 natin, tagpo 400 lang yan. Kaya binigyan ko siya ng additional na maliit, no? Dahil worth 2K naman yung order natin niya. So in every 1K, no, mas magandang freebies ang naibibigay natin. No, so sa mga worth 500, may mga freebies rin naman. No, at yung mga 200, 300, may mga freebies rin yan. Kaya lang, no, syempre, ibabagay din natin dun sa ibibigay. Hindi pwedeng mas mahal ang freebies kaysa dun sa binili, di ba? So, eto naman yung phalanx. Since hindi ganun kalalaki yung phalanx niya, binigyan ko na rin siya ng isang phalanx. Ayun ang ginawa kong freebie sa kanya. Tapos, syempre, Akai Ryu, no? At nilagyan na rin natin ng maraming sphagnum seeds para siguradong mabubuhay niya. So, yung pinaglagyan ng Akai Ryu, eto lang, oh. Medyo shaded pa nga eh. Kaya tinanong niya sa akin kung okay lang ba daw na yung araw sa kanila ay 4 to 6 hours. So, wala tayong magagawa kung ngayon lang talaga yung araw na meron kayo doon. Kaganda pa rin naman yan. No? Tignan nyo itong mga ibang red cultivar natin dito. Nasa shaded area. Diba? Maganda pa rin. Ito pala yung Treps Red Dentate. No? Bilis rin na ito dumami. Kaya soon makapagawa tayo na ito ng mas marami. At hopefully mapamura natin pagka naparami na talaga natin. Red Microdent. Dumadami na rin. At yung, ano ba to? Petit Dragon ito. Petit Dragon siya. Supposedly dapat hindi ganito kalaki. Pero ayan, laki ng Petit Dragon natin. No? Kaya, ay ripat natin yan. Mga susunod na, kung mamaya, kung magka-time tayo, po pwede. Pero kung hindi, dahil busy pala ako mamaya, sa ibang araw. At, ito pala yung mga Adelaide na sinasabi ko sa inyo. No? Pag nilapat nyo dyan yung mga dahon, tignan nyo yung nangyayari. Oh. Tubo lang ng tubo yung mga yan. Walang humpay. No? At tignan nyo rin dito. Ito nabawasan na to. Pero tignan nyo yung itsura ng Adelaide dito. Diba? Tubo lang ng tubo yan. Basta ilalatag nyo lang yung dahon. Napakadaling propagate ng Adelaide. Kaya kung ako sa inyo, no, mag-propagate na rin kayo kasi maganda rin yan kung may mga garden kayo at gusto nyo medyo may pumapatay na mga lamok-lamok at kung ano-anong mga langaw. Palibot nyo yan dun sa mga lugar na malangaw. Siguradong tuwan-tuwa yung Adelaide at mapaparami, mapapalaki niya. Maganda rin ang itsura ng Adelaide, ha.
Ngayon nga lang nakadidilig lang ng wife ko kaya natanggal yung mga June nila. Pero kung eto, nandun to sa naaraman talaga na lugar, mapula sila at no, kahit sa direct sunlight, nagpo-produce talaga sila ng dew. No? At maganda rin talaga na nagpo-propagate kayo kasi kapag tumatanda yung mother plant nyo at lumalaki nga siya pero hindi na ganun karami yung nilalabas ng mga leaf at yung ganda niya pero medyo hindi na ganun kaganda kaya maganda ma-propagate nyo para tuloy-tuloy yung pagdami. Kahit hindi nyo i-propagate yan, dadami yan pero hindi ganun kabilis. Ayan. So susunod na natin itong growing area natin. Meron pa akong paparating na mga ibang mga nutrientes ngayon. May nag-quit kasi na kaibigan natin sa pag-aalaga. Sabi niya, sir, may trabaho ko ngayon eh. Hindi ko na naalagaan yung mga alaga ko, sabi ko. Sabi niya, baka gusto mong saluhin yung mga halaman ko. So sabi ko, ano pa mga halaman mo na wala pa ako? Mga binanggit niya, dami. Sabi ko, meron na ako niya. Yung ganito, no? Sabi niya, ganito yung presyo. Sabi ko, hindi ko naman maibibenta ng mahal na yan kasi marami nang meron. No? Kaya binigay niya sa akin ng magandang presyo. Ganun tayo mambarat. Hindi naman mambarat. No? Kasi, syempre, binibenta rin natin. No? At, syempre, hindi naman natin ibibenta ng malulugi rin tayo kasi packaging, at yung pag-aalaga rin, hindi mo sure kung mabubuhay, di ba? Kung sa 10 propagation, kapag mahirap talaga alagaan yung halaman, minsan, ilan lang yung nabubuhay. Kung easy to propagate, di thanks God, di ba? Dahil mas mabilis natin napaparami. Pero ganun pa man, hindi mo talaga naiwasan minsan yung mga disgrasya, no? At, kumbaga, ramdam natin dito yun kapag may mga bago tayong halaman na first time natin alagaan. So, dito naman, merong lumabas na dito, flower stalk. Paglagay ko ano to? Male, di ba? Pero sana pagka bumuka yan at makita natin medyo pahaba, female yan. Pero mukhang eto ang female sa tingin nyo. Ito yung medyo pahaba pero titingnan natin kung anong magiging itsura nila pagka nag-develop pa lalo. At meron din ditong flower stalk. Pero mukhang maano to mukhang hindi tutuloy ito kasi hindi nga ganun ka-establish yung halaman. Talagang pagka sobrang dami na hindi mo na maasikaso, ang tendency mailagay mo sa mas maliit na paso. So, pag nag-flower siya, hindi nila kinakaya dahil hindi sila well-established tulad nito. Pero yung iba na talagang nasa malalaking paso, tulad naman nito, makita nyo naman kung gaano daming mga bulaklak yung pinroduce niya. Ang ano lang kung mabubuhay natin at maano natin kung mapopollinate natin. At grabe, may mga natuyo pala dito mga ibababa ko na to kasi sobrang init. Kahit lagi namin nadidiligan natutuyo Tabahan na natin to. So, ilagay natin ito sa lugar na madidilig natin ng regular. Ito na lang muna siya. Ayan. So, mas magiging komportable ito dito kasi mas malaging makikita natin. Pero yun humid na yung lugar na yun pero natuyo pa rin. Nadinidiligan ko ito kagabi, kadidilig ko lang nito Pero hindi yung maabot sa ilalim yung niya. Medyo dry pa rin So, ayan So, okay rin talaga kung sphagnumos yung medium mo. Kasi kung tulad nito, sobrang bilis tumuyo ng mga medium. Yung sphagnumos, mas matagal siya nag-hold ng tubig. So, may mga ina-activate rin tayo dito ng mga
on order natin. Ayan. So, marami pa tayong na-acclimate dito. So, siguro, following 2 weeks, maggagawa tayo ng panibagong growing area sa baba. Medyo malamig-lamig doon kasi may semento yung ilalim nun eh. At hindi, tabi mga bubong. No? May mga malalamig na lugar. So, ito naman pala, itong Bicol Karata natin. Nasabi ni Sir Raylon, kumbaga nakuha sa panalangin. Tama kayo, Sir. Nakuha talaga to sa prayer eh. Guruin nyo. Kaya huwag kayong magre-repat na medyo galit kayo ha. Kasi baka mapalakas yung pagkabunot nyo. So ito nakahiga na tong growth niya na to. Pero ayan, umangat na naman. No? Salamat sa Diyos. Ginamitan natin ng live sphagnumos at dilig-dilig ng regular. So buti na lang matibay talagang Bicol Karata. Pagka napalaki natin yan at naparami. Diba? Ganun kaliit pa no? Ilang taon kaya natin mapalaki. Kaya nga gumu-order ako ng mga Bicol Karata sa ibang bansa. Hindi naman naghintay lang ako ng matagal, hindi naman dumating. Ay yata tayong pagbigyan. Anyway, hindi para sa atin, hindi talaga para sa atin. Tingnan niyo tong X-Spider. So ayan. Ay, sorry. Napindot ko yung brightness agad. Ang ganda oh. Ngayon na lumalabas yung mga traits niya. Hindi ko nakikita ito nung una. Pero yun nasa shaded area siya. Ayan o. Ito yung lugar na may shading net. Pero tingnan nyo yung growth niya. Kala nyo may grow light sa taas kasi pataas ang tubo. O dahil ayun talaga ang traits niya. O diba? May mga tinanim rin tayo dito ng mga small propagation. Nag-survive rin. Pero ang gumanda talaga yung magkakadikit may natutunan na naman ako sa tagal ko nag-aalaga ng carnivorous plant. Tingnan nyo to kakatabi. Gaano kaganda yan. Diba? Pare-pares tayo may natutunan. Ngayon, anong conclusion natin dyan sa pag-aalaga? So, okay lang na magkakatabi sila at wag mong paghihiwalayin agad kung hindi mo naman kinakailangan paghiwalayin. Kasi pag pinaghiwalay mo, tingnan mo yung growth nito mga nakahiwalay na. Nasa ilalim pa rin sila. Kaya tama yung sinabi rin ni Doc or ni Sir Alvin na wag mo nang pakialaman kung walang problema. Diba? Hayaan mo lang silang dumami kung saan naman maglalabas yan ng mga growth nila. Ayun ang sabi ni Sir Alvin. At totoo nga, tingnan nyo, mas less yung mga pangingitim at mas magaganda ang tubo nila. May naiisip na naman akong bagong ideya, dito sa ating mga hindi kaya gawin natin yung ginawa rin natin doon, di ba? Para maganda rin yung outcome. Tingnan nyo to. Diba? Kung iisipin nyo, eto, nasa ilan na lang ito ngayon. Inawasan ko ng isa so ano na lang yan, 69. Kasi pagkakaalam ko yung 72 tama ba? Ako. So anyway, eto galing lang to sa 5. Ay hindi, 3. Alam ba? Galing ba to sa ilang ang order ko yata 4 or 6. Basta nabawasan na to ng isa. Sabihin natin 6 or 5 bottle. Hindi nyo ganyan nakaganda yan. Imagine kung eto pagsasamahin natin yung 70 sa dalawang ganito, or sabihin natin gawin nating growing area itong buong taas. Yung 70 na bote tanim natin dyan. Gaano kaya kaganda yon after ng ilang buwan, At after a year, kikita mo yung malalaking mga mapupula na clone ng mga B52, na seed grown. So maaring sa time na yun hindi na B52 tawag doon kasi seed grown, di ba? So pag seed grown, anong kalabasan niyan? Typical. Pero since propagated to through tissue culture at pinarami na iisang cultivar lang, na sinabi nila XB52 sa iba,
Pero ito kasi ibang clone to, so pwede nating pangalanan na iba na, no? Or sabihin natin clone, no? Tulad sa iba na clone 1, clone 2, no? Sa atin iisipin natin kung anong maganda. Tingnan natin kung anong traits nito pagka lumaki. Speaking ng mga nag successful natin na germination dyan sa taas, tingnan nyo tong mga luma, lumang seed ng ating barrow-eye. Ayan, no? Iba pa rin talaga, no? Kapag yung quality ng seeds, no? Kikita na lang natin to kung gaano kaganda to pag lumaki. Kasi etong ating barrow ay kung mag-aalaga ka nito ng medyo malaki na, talagang struggle ka talaga, sabi ng iba, no? At agree ako doon na mahirap talagang alagaan ng mga highlands, no, sa intermediate and lowlands tulad sa atin. Pero pagka seed grown siya, ibang usapan siguro, no? Kaya abangan natin to, itong mga seed grown na ating barrow na to, kung anong magiging itsura nila kapag lumaki na sila. Hindi ako nag-expect na lalaki sila na sobrang laki, tulad na lang pagka nandun sila sa natural environment nila. Pero umaasa ako na mas magiging matibay sila dahil pinalaki natin sila dito sa growing area natin. At bukod doon, no, ay maaaring mamatay yung mga mahihinang mga germinate na mga plant, no, seedlings. Pero siguro may ilan dyan na mabubuhay. Kaya ayun ang abangan natin. Yung ating barrow na sanay sa lowland condition, tulad dito, kung saan nabubuhay yung mga Venus flytrap, Sarracenia, Sphagnumos, at yung mga ibang mas mahirap alagaan na mga cultivar. So kung kaya nating mabuhay dito yan, mas magiging maganda yung outcome at pag-aalaga natin sa mga seed grow natin na mga halaman na to. So salamat sa pagsama sa akin ngayon at bababa na ako. Sikusuhin ko naman yung mga non-carnivorous plant na order tulad ng sa grapes, no? At ibababa ko na to para ipak. So salamat sa pagsama sa akin ngayon. God bless and bye-bye. Look at dito. Come here. Birdie. Bluebird, come here. Hello, Bluebird. Come here. Ayan, nakain ka, oh. Grapes. Kuhaan kita.